Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakahanda na ang sasakyan sa labas ng paliparan nang sila ay lumabas. Tahimik na sumakay si Amara sa likurang upuan, nakatuon ang kanyang tingin sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumaraan sa kabilang panig ng bintana. Paulit-ulit niyang sinubukang itaboy ang alaalang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit nabigo siya. Paulit-ulit niyang naaalala ang paggising niya sa eroplano habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Maxwell. At ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso nito na para bang isa iyong unan. Nakakailang. Lubhang nakakailang. Sumandal si Bert sa kanyang upuan at may bahagyang aliw sa tinig nito nang magsalita. Mukhang mahimbing talaga ang tulog ko sa biyahe, Ginoong Escudero. Wala akong napansin ni Katiting. Walang nangyari habang tulog ako, hindi ba, Binibining Cruz? Napilitan si Amara nang umiti ng magalang kahit agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang mga tainga. Mula sa likurang upuan, itinaas ni Maxwell ang kanyang tingin patungo sa salamin sa harapan ng sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Bert. Isang tahimik ngunit matalim na babala. Agad iyong naunawaan ni Bert. Nakataas ang kanyang mga kamay na wari sumusuko habang napatawa ng marahan. Sige na nga, sige na nga. Nagtatanong lang naman ako. Kinabukasan, naging maayos ang lahat ng naganap sa Velor Fragrance House. Makinis ang daloy ng mga pagpupulong. Nalagdaan ang mga kasunduan. Naipagpalitan ang mga kontrata. At sa huli, naging ganap na tagumpay ang kanilang paglalakbay. Sa oras ng tanghalian kasama ang pangkat ng Velor, naging mas magaan ang himig ng samahan. Bahagyang yumuko si Nicholas Hillard, ang art director, palapit kay Amara. May bakas ng pag-uusisa sa kanyang mga mata. May asawa ka ba, Binibining Cruz? Patawarin mo ako kung masyado akong prangka sa pagtatanong. Bahagyang napakurap si Amara. Hindi niya iyon inaasahan. Ngunit nanatili siyang kalmado at maayos ang tindig. Nagbigay siya ng isang maliit at magalang na ngiti. Minsan na akong nagkaroon ng asawa, Ginoong Hillard. Bahagyang ikiniling ni Nicholas ang kanyang ulo habang sumilay ang interes sa kanyang mukha. Ah, kung gayon, hindi pa pala tuluyang sarado ang mundo para sa iyo. Lalong lumawak ng kaunti ang kanyang ngiti. Maswerte pala kami kung ganoon. Matagal ng paniniwala ng Velor na ang buhay ay nararapat bigyan ng ikalawang pagkakataon. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak ni Amara sa tangkay ng kanyang baso bago siya sumagot. Nanatiling kalmado at matatag ang kanyang tinig. Napaka-positibo namang pananaw niyan. Sa kabilang panig ng mesa, bahagyang tumigas ang panga ni Maxwell. Huminto sa ere ang tinidor na hawak niya, kalahati pa lamang ng daan patungo sa kanyang plato. Matalas at hindi matinag ang kanyang tingin habang nakatuon kay Nicholas. Banayad lamang ang naging reaksyon. Halos hindi mapapansin ng iba. Ngunit hindi iyon nakaligtas kay Bert na nakaupo sa kanyang tabi. Bahagya itong yumuko palapit at nagsalita sa tinig na sapat lamang para si Maxwell ang makarinig. May kasamang subtitle ang mukha mo, Maxwell. Baka gusto mong kontrolin iyan bago pa mabasa ng buong mesa ang iniisip mo. Dahan-dahang lumingon si Maxwell. Nagtama ang kanilang mga mata ni Bert. May babalang init sa kanyang titig na hindi na niya sinubukang itago. Hindi naman talaga para kay Bert ang galit na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamadaling mapagbuntunan. Tumawa lamang si Bert ng marahan habang humihigop ng alak. Walang bahid ng pag-aalala. Piliting ibinalik ni Maxwell ang kanyang pansin sa pagkain. Maingat niyang hiniwa ang steak sa kanyang plato, na para bang ang eksaktong galaw ng kutsilyo ang makapagbibigay sa kanya ng sapat na kontrol sa sarili. Hinayaan niyang maging malabong ingay sa paligid ang tinig ni Nicholas at ang magagaan na tugon ni Amara. Isang pag-uusap na ayaw niyang pagtuunan ng pansin. Ngunit sa kabila noon, tila bawat salita ay malinaw pa ring umaabot sa kanya. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak niya sa tinidor. Sapat lamang upang mamuti ang kanyang mga buko.
Pinilit niyang panatilihing walang emosyon ang kanyang mukha. Ang maskarang perpekto niyang nahubog sa loob ng maraming taon ng mga pagpupulong, negosasyon, at mahahalagang kasunduan. Nangako ka sa sarili mo na lalayo ka sa kanya, Maxwell. Isinumpa mo iyon. Marahan siyang huminga. Pinilit na pakalmahin ang tensyong namumuo sa kanyang mga balikat. Nanatiling nakatuon ang kanyang tingin sa pagkain sa harapan niya. Ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang paligid. Sa gilid ng kanyang paningin, nahuhuli niya ang kurba ng ngiti ni Amara. Ang buhay at liwanag sa mga mata nito habang nagsasalita. Ang paraan ng pagdadala nito sa sarili ng may tahimik ngunit matatag na lakas. Kung gayon, bakit ka naabala kapag may ibang nakakapansin din yon? Napahigop siya ng alak. Hinayaan niyang takpan ng init nito ang mas mapanganib na apoy na unti-unting nag-aalab sa ilalim ng kanyang maingat na pinipigil na anyo. Distansya. Panatilihin mo ang distansya. Iyan ang ipinangako mo sa sarili mo. Nang gabing iyon, tila lalo lamang sumikip ang mga dingding ng kanyang suite. Nagkalat ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, ngunit wala siyang maisa-isang basahin ni isang linya man lamang. Sa isang mabigat na pagbuga ng hangin, tumayo siya at nagtungo sa ibabang palapag. Kailangan niya ng sariwang hangin. Kailangan niya ng distansya mula sa sarili niyang isip. At doon niya siya nakita. Binibining Cruz. Mas malinaw ang pagkagulat sa kanyang tinig kaysa sa nais niyang ipakita. Saan ka pupunta? Napalingon si Amara, bahagyang nagulat sa kanyang presensya. Magpapahangin lamang po, Ginoong Escudero. Iba ang kanyang anyo ngayong gabi. Wala ang matibay na baluting dala niya sa trabaho. Wala ang perpektong propesyonal na anyong palagi niyang ipinapakita sa opisina. Isang malambot na blusa lamang ang kanyang suot, habang malayang nakalaylay ang kanyang buhok sa magkabilang balikat. Pino pa rin. Elegante pa rin. At nananatiling siya. Si Maxwell naman ay tila iniwan din pansamantala ang baluti ng kanyang mamahaling mga Amerikana at pinasadyang kasuotan. Isang itim na polo lamang ang kanyang suot, nakarolyong hanggang bisig ang mga manggas. Simple, magaan. Ngunit sa kung anong paraan, lalo lamang nitong pinatingkad ang kanyang presensya. Tara! Simple lamang ang pagkakasabi niya. Napakurap si Amara. Naglakad na si Maxwell ng ilang hakbang pasulong bago huminto at sumulyap sa kanyang likuran. Samahan mo ako. Bahagya siyang nag-atubili. Kung gusto mo. Kahit may kaunting ilang sa kanyang dibdib, sumunod si Amara. Dinala sila ng trooper palabas ng lungsod. Tinahak nila ang mga tahimik na kalsadang palikuliko sa pagitan ng mga burol hanggang sa tuluyang huminto ang sasakyan sa ilalim ng malamig at sariwang hanging alpino. Sila lamang ang naroon ngayon. Nasa tuktok sila ng Wetliberg, malayo sa mga ilaw ng Zurich. Sa itaas nila ay isang buhay na obra ng kalangitan. Nagkalat ang mga bituin sa kalawakan, nakahihinga ng tanawin sa kanilang nakamamanghang ningning. Si Amara ang unang bumaba ng sasakyan. Napigil ang kanyang paghinga. Napakaganda ng tanawin. Walang katapusang mga liwanag na tila nakakalat sa ibabaw ng isang madilim na telon. Dahan-dahang sumilay ang isang ngiting walang pag-iingat sa kanyang mga labi. Malambot. Totoo, para bang kahit sa isang maikling sandali lamang, nawala ang bigat ng lahat ng kanyang mga pasanin. Tahimik siyang pinagmasdan ni Maxwell mula sa tabi ng sasakyan. Nakasandal siya sa pinto habang pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang banayad na kurba ng kanyang ngiti. Ang paraan ng bahagyang pagtingala nito sa kalangitan at sa kumikislap na landas ng Milky Way. Ang bawat munting bagay tungkol sa kanya ay higit na gumugulo kay Maxwell kaysa sa nais niyang aminin. Nangako ka sa sarili mo na lalayo ka sa kanya, Maxwell. At gayon paman, heto ka. Hinahatak palapit sa kanya na parabang ang mismong mga bituin ang nagsabuatan upang paglapitin kayo. Dapat kang tumalikod. Dapat mong muling itayo ang mga pader na ipinangako mong hindi mo hahayaang mabuwag. Ngunit napakadaling gumuho ng mga pader na iyon kapag isang ngiti lamang niya ang sapat upang wasakin ang lahat. Marahan siyang tumalikod. Huminga ng malalim. Pinilit ituon ang isip sa kalangitan sa itaas sa halip na sa puwersang patuloy na humihila sa kanya patungo kay Amara. Ngunit wala nang saysay ang pagtanggi. Hindi na niya kayang takasan ang katotohanan. Hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili.
Sapagkat alam na niya ngayon ang matagal na niyang pilit itinatanggi. At wala ng paraan upang baguhin iyon. Sa lahat ng bituing nagliliyab sa kalangitan ng Switzerland, iisa lamang ang natagpuan ng kanyang mga mata. Sa milyon-milyong liwanag na kumikislap sa itaas. Ikaw ang pinakamatingkad. At hindi ko hahayaang mawala ang iyong ningning. Kinabukasan, natagpuan ni Maxwell si Amara sa lounge ng hotel. Maingat at kontrolado ang kanyang tinig, ngunit kakaunti lamang ang mababasa sa kanyang mga mata. Nais ng Velor Fragrance House na ikaw mismo ang makipag-ugnayan ng malapitan sa kanilang pangkat upang mabantayan ang proyekto hanggang sa matapos ito, anya. Ibig sabihin, kakailanganin mong manatili rito sa Switzerland sa loob ng 2 buwan. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Amara. 2 buwan? Oo. Bahagyang tumigas ang kanyang panga. Ikaw mismo ang partikular nilang hiniling. Ngunit kung ayaw mo, maaari mong tanggihan ang alok. Sa katotohanan, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na umaasang tatanggi ito. Ang pananatili ni Amara rito ay nangangahulugan ng mas maraming pagkakataong makasama nito si Nicholas Hillard. At sapat na ang isipin iyon upang magpaalab ng kung anong bagay sa kanyang dibdib. Agad niya iyong pinigil. Ayos lang po sa akin, sagot ni Amara. Malambot ngunit tiyak ang kanyang ngiti. Napakalaking pagkakataon nito para mas marami pa akong matutunan. Sumandal si Bert sa kanyang upuan habang bahagyang humihila ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Kung papayagan lamang ako ni Ginoong Escudero, hindi rin ako tutol na manatili rito. Halos kasabay ng paglabas ng mga salitang iyon sa kanyang bibig ay ang matalim na tinging ipinukol ni Maxwell sa kanya mula sa kabilang panig ng mesa. Napalunok si Bert. Bahagya niyang nilinis ang lalamunan at mabilis na umiwas ng tingin. O baka hindi na nga lamang. Muling ibinalik ni Maxwell ang kanyang atensyon kay Amara. Nanatiling matatag ang kanyang tinig. Aayusin ko ang lahat upang madalaw mo ang iyong anak tuwing katapusan ng linggo. Hindi mo siya kailangang pangulilahan ng matagal. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Amara. Hindi niya naitago ang pasasalamat na bumalot sa kanyang mga salita. Maraming salamat, Ginoong Escudero. Huminto siya sandali. Tunay po akong nagpapasalamat. Bahagyang nag-atubili ang kanyang tinig bago niya ipinagpatuloy ang tanong. Ngunit, bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tahimik na itinulak ni Bert ang kanyang upuan palayo sa mesa at tumayo. Wala siyang sinabi. Wala man lamang paalam. Ngunit malinaw ang layunin ng kanyang pag-alis. Sadyang iniwan niya silang dalawa sa katahimikang sumunod. Nanatiling nakabitin ang tanong sa pagitan nila. Mas mabigat kaysa sa inaakala ni Amara. Bahagyang naghiwalay ang mga labi ni Maxwell. Ngunit walang sagot na lumabas. Hindi ang tunay na sagot. Hindi ang sagot na matagal nang pilit niyang ikinukubli. Hindi ang katotohanang patuloy na kumakapit sa kanyang dibdib at unti-unting sumisira sa lahat ng depensang itinayo niya. Sapagkat paano niya sasabihin ang bagay na siya mismo ay matagal nang tinatakasan? Paano niya aaminin na sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang siyang nahuhulog sa kanya? At paano niya ipaliliwanag na ang bawat bagay na ginagawa niya para kay Amara ay hindi na lamang dahil sa trabaho, tungkulin o responsibilidad, kundi dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pagtutol? Ang puso niya ay matagal nang pumili. Noon, tila napakasimple ng lahat. O marahil, iyon lamang ang paulit-ulit na ipinakukumbinsi ni Maxwell sa kanyang sarili. Lahat ng kanyang ginagawa, bawat pabor na kanyang inaayos, bawat impluensyang kanyang ginagamit, lahat ng iyon, ayon sa kanya, ay para sa kapakanan ng kumpanya. Nang tahimik niyang isaayos ang mga lihim na pagkikita ni na Amara at ng anak nitong si Lucas sa St. Maurice International School. Maingat na inililihim ang lahat kay Ethan. Ipinaliwanag niya iyon bilang isang praktikal na hakbang. Upang manatiling nakatuon si Amara sa kanyang trabaho. Upang hindi maapektuhan ang kanyang pagganap ng pangungulila at pag-aalala. At noong mga panahong iyon, sapat na ang paliwanag na iyon. Malinis, makatuwiran, professional. Ngunit ngayon, habang nakaupo si Amara sa kanyang harapan at nakikita niya ang taos-pusong pasasalamat sa mga mata nito, tila nawalan ng saysay ang lahat ng dati niyang katuwiran. Kung trabaho lamang ito, kung negosyo lamang talaga,
Bakit tila humihigpit ang kanyang dibdib sa bawat pag-iisip na mananatili si Amara sa Switzerland? Na mas madalas itong makakasama ni Nicholas. Na makakausap nito. Makakatawanan. Makakapalagay ang loob. Bahagyang tumigas ang panga ni Maxwell. Pinilit niyang lunukin ang mga salitang pilit umaahon sa kanyang dibdib. Ibinaon niya ang mga iyon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Kung saan dapat silang manatili. Bago pa tuluyang maging mabigat ang katahimikan sa pagitan nila, biglang umalinggaw ang maikling pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Napatingin siya sa screen. At agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Charles Gokongwei. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello. May ilang segundong katahimikan. Unti-unting humigpit ang kanyang panga. Darating ako. Isa pang maikling paghinto. Hintayin mo ako. Kasing bilis ng pagsisimula nito ang pagtatapos ng tawag. Muli niyang isinilid ang telepono sa kanyang bulsa habang tumatayo. Kita sa kanyang kilos ang pagmamadali. Kailangan kong bumalik agad sa Maynila, Anya. Maikli. Malamig. At muling naging mahirap basahin. Direkta mong ipagbigay alam sa akin ang anumang progreso ng proyekto. Saglit siyang tumingin kay Amara. Alagaan mo ang sarili mo, binibining Cruz. At bago pa man siya makapagtanong, tumalikod na si Maxwell. Naglakad siya palayo nang hindi na muling lumingon. Iniwan si Amara na mas marami pang tanong kaysa sa mga sagot na natanggap niya. Sa loob ng pribadong eroplano, ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina lamang ang maririnig sa marangyang kabina. Nakaupo si Maxwell sa kanyang pwesto, nakatanaw sa bintana. Ngunit wala na sa velor ang kanyang isip. Wala na rin sa negosyo. Paulit-ulit siyang bumabalik sa isang sandaling hindi niya maalis sa alaala. Ang huling sulyap niya sa pintuan ng silid ni Amara. Habang palabas sila ng hotel, nauna siyang maglakad kay Bert. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napadako ang kanyang tingin sa pintuan ng kwarto ni Amara. Isang ordinaryong pinto lamang. Isang piraso ng kahoy. Ngunit sa sandaling iyon, tila yun lamang ang naghihiwalay sa kanya mula sa babaeng hindi niya inaasahang magbibigay sa kanya ng katahimikang matagal na niyang hindi nararanasan. Sa unang pagkakataon sa maghapon, bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Nawala kahit saglit ang pagod at bigat na dala niya. Huminto siya. Isang segundo lamang. Ngunit sapat iyon upang mapansin ni Bert. At ngayon, habang lumilipad sila pabalik, muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Hanggang sa tuluyan itong basagin ni Bert. At sa paraan ng paghinga nito bago magsalita, alam ni Maxwell na hindi tungkol sa negosyo ang susunod nitong sasabihin. Mukhang seryoso ang problema ng Gokongwei and Vale, ani Bert, kalmado ngunit profesional ang tinig. Bahagyang tumango si Maxwell. Nanatili pa ring magulo ang kanyang isip. Wala pa siyang buong detalye. Ang tanging alam niya lamang ay may isang bagay na lubhang mali. Napakalaki at hindi pa niya lubos na naunawaan. Kailangan kong makuha mo ako ng karagdagang impormasyon mamaya, Bert, sabi niya, unti-unting bumabalik sa kanyang karaniwang mahigpit at utos na tono. Tumingin si Bert sa kanya, matalim at puno ng kahulugang tingin. Parang mas iniisip mo pa ang pag-iwan kay Binibining Cruz dito kaysa sa problemang iyon, Anya. Nakita kitang napatingin sa pintuan niya kanina. Tila tumago sa isipan ni Maxwell ang mga salitang iyon. At alam niya, hindi niya kayang itago ang anumang bagay kay Bert. Ang pintuang iyon. Oo. Isang pintuan lamang sa paningin ng iba. Ngunit para kay Maxwell, hindi ito basta pinto lamang. Isa itong hangganan na siya mismo ang nagtakda. Isang linya na ginawa niya upang ilayo ang sarili sa sarili niyang damdamin. At pagkatapos niyang talikuran iyon, pinili niyang tumakbo. Hindi lamang mula sa sitwasyon, kundi mula sa kanyang sariling puso. Ngayon, nahaharap siya sa isang nakakatakot na katotohanan. Hindi ang distansyang nilikha niya ang tunay na problema. Ginawa niya iyon dahil akala niya iyon ang tama. Iniwan si Amara para sa tungkulin. Para kay Cassandra. Para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi iyon ang pakiramdam na sumisigaw sa kanyang dibdib. Hindi iyon tama. Sa halip, iyon ang isa sa pinakamasakit na pagkakamaling nagawa niya. Hindi lamang siya tumatakbo patungo sa isang krisis sa negosyo.
Tumatakas siya mula sa isang bagay na mas nakakatakot kaysa anumang problema sa mundo ng korporasyon. Mula sa kanyang sariling damdamin. At ang distansyang siya mismo ang gumawa, ay unti-unting pumapatay sa kanya. Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang tunay na dahilan ng biglaang pagbabalik ni Maxwell sa Maynila, at ang krisis na kinahaharap ng pamilyang Gokongwei ay maglalagay sa kanya sa pagitan ng tungkulin at ng damdaming matagal na niyang sinusubukang itanggi. Samantala, habang nananatili si Amara sa Switzerland at lalong napapalapit sa pangkat ng Velor, magsisimula siyang mapansin ang mga bakas ng pag-aalaga at sakripisyong lihim na iniwan ni Maxwell para sa kanya. Mga bagay na maaaring tuluyang magpabago sa pagtingin niya rito. Kaya abangan natin